So matapos nga pong gumawa ng bagong career high ng TNT import na si Bol Bol sa PBA na 50 puntos sa naging panalo nila kagabi laban sa Titan Ultra sa score na 97-92, ay napag-alaman po ng Spin PH na pagmumultahin ulit ni Commissioner Willie Marshall at ng buong liga si Bol Bol nang dahil sa hindi na naman ito sumipot sa post-game interview at post-game press conference bilang best player of the game. Ayon sa Spin ay 10,000 pesos daw ang fine kay Bol Bol nang dahil dito. Pero hindi lang ito ang una dahil sa naging panalo nila kontra sa Blackwater kung saan umiscore din siya ng 48 points ay hindi rin siya nagpaunlak ng interview. Isang beses lang po kasi itong nagpa-interview at yan ay noong tinalo nila ang San Miguel Beermen. Ganun pa man ay sa kabila ng multang babayaran ng TNT sa ginagawang ito ni Bol ay mukhang sulit naman ang dahil sa ipinapakitang performance nito na siyang dahilan kung bakit may record na silang 5-2 sa kasalukuyang PBA Commissioner's Cup. Habang ang TNT head coach naman na si Chot Reyes ay sinabing sa palagay niya umano ay inspirado si Bol sa paglalaro kagabi nang dahil sa dinayo ito ng kapwa former NBA player at presidente ng South Sudan Basketball Federation na si Luol Deng upang ipakita ang suporta sa kanya. Dagdag pa ni Reyes na kinailangan daw talaga nilang umasa sa pagpuntos ni Bol Bol nang dahil sa wala na ang kanilang mga gunners na sila Calvin Oftana, Jordan Heading at Roger Pugoy. Yan umano ang dahilan kung bakit halos si Bol lang ang gumawa ng puntos sa kupunan nila. Sa kabilang banda naman mga idol ay hindi nga po talaga pinalagpas ng San Miguel Beermen ang ginawang pag-Indian sa kanila ng kanilang import na si Justin Patton. Dahilan kung bakit natambakan sila ng Magnolia nitong nakalipas na linggo lamang. Kinumpirma mismo ni Kume Willie Marshall na nagpadala na daw sa kanila ng letter ang San Miguel Beermen Management para maparusahan ang former first round pick ng Chicago Bulls. At bagamat hindi ibinunyag ni Kume ang mga parusang gustong mangyari ng SMB, ay pwede umanong tulungan ng PBA ang San Miguel na dalhin ang reklamo kay Patton sa Samahang Basketball ng Pilipinas. Dahil SBP umano ang may kapangyarihan na gawing blacklisted si Patton sa Pilipinas. At ang masakla pa para kay Patton ay kapag ginawa ito ng SBP ay kakailanganin niyang humingi ng clearance sa San Miguel bago siya payagan ng FIBA na makapaglaro sa ibang mga liga sa iba't ibang bansa. Bukod dyan ay kinumpirma din mismo ng SMB team manager G. Abanilla na hanggang ngayon umano ay hindi pa rin daw sa kanila nagpaparamdam si Patton. Ganun pa man ay nakatakda pong lumaro ang bagong import na si Benny Boatwright para sa San Miguel sa game nila mamaya laban sa NLEX Road Warriors. Samantala, narito naman nga po ang naging sagot ng two-time PBA season MVP na si James Yap nang tanungin ito ni Paul Artadi kung sino ang pinakamahirap bantayan sa PBA. Hindi lang puro pensa sa depensa. So, sino pinakamahirapan mong bantayan sa PBA, tol? Hirap na hirap ka. Hindi naman mga score binabantayan kayo, yung mga role player. Hindi kaya, pare. Diba? Yung digdikan, diba? Sino yung hardest player to guard? Yan ang tanong. Dami magagaling, pero sa kapanahunan natin, di ba? 2004 to 2000, ikaw, ang 2018 ka, di ba? Sino yung hardest player to guard in the PBA? Willie Miller yata. Willie Miller, nahirapan nga.